Good morning everyone! Today is Friday, maulan na umaga. So nandito na ako sa aking workplace. Hindi pa lang ako pumasok gawa ng maaga pa. So 8:40, ang pasok ko is 9 o'clock. So dito muna ako sa sasakyan. Kakainin ko tong breakfast na kinuha ko doon sa McDonald's. Hindi ko naman kinuha. Clean ko kasi dito kasi meron ng ganito. Yan. So yan. Nag-McDonald's kasi kami kahapon, tapos may kaming nakuha, free parang voucher. So ito yung breakfast ko. Ayan. Yan, ito yung breakfast. Tapos bumili na din ako ng coffee. Yan. Yung asawa ko, wala siyang pasok today. Nasa bahay siya. Siya yung nagbantay ng mga bata. Kasi dito kasi, pag minor pa yung mga anak mo, bawal mo silang iwanan sa bahay na sila lang. One of my friend, yung kasama nila sa work, Pilipina din siya. Nireport sila ng kapwa nila, kapwa natin Filipino, na iniwanan yung anak nila sa bahay. Kaya ayun, nagka-problema, na-deport sila. Pinauwi. So katatapos ko lang kumain ng aking breakfast. Yung kasama ko nangatok. Sabi niya, halika na. Sabi ko, maya-maya lang. So day off ko ng 2 araw. So yung isang araw, nagpunta kami doon sa swimming pool. Nag-swimming kami kasama ng mga bata kasi si Cherry wala ding work. So dinala ko yung mga bata doon sa sa swimming pool. Tapos kahapon may dental appointment. Yung day ko kahapon, spend sa sa dentist. So papasok na ako sa work. Mamaya na lang tayo magkwentuhan ulit after ng work. So matapos ako today 7 o'clock. So ang activity namin today is mag-trip. Kaso ang ulan, so i-cancel ko yung trip. So instead na mag-trip, mag-isip na lang ako ng ibang gagawin ko sa mga residente para hindi sila maboard. So see you mamaya. Nasa break ako ngayon, so dinaanan ko yung colleague ko. There she is. Hi, Stal! Hi, hello! So ito po yung room. So tinaydi niya yung room. Ito yung mga room namin dito. Yan. See, very nice. It's like a 5-star hotel. Hello! Hi! Bye-bye! Bye! Hello everyone! Good afternoon! Kumusta na ang lahat dyan? Na pala? Good evening na pala kasi alas 6 na. Kanina pa sana ako natapos alas 5 kaso ang dami ko pang tatapusin. So tinapos ko siya talaga kasi bukas Sunday at saka Monday day off ko. So ayaw ko yung may iniisip ako ba habang naka-off ako, hindi ako mapakali. So tinapos ko siya talaga. So okay lang kasi day off ko naman bukas at saka Sunday. So makatulog ako ng mahaba bukas. At saka sa hapon ay gagala kami. Yun yung plano. So nung Friday nag-film ako, hindi ko na siya natapos kasi nagmamadali akong umuwi kasi gabi na din ako natapos. Tapos ang ulan. So sabi ko sa na lang, bukas na lang. So tinry kong mag-film today at mai-upload ko bukas, Linggo. So sana makaalis kami bukas. Sana yung weather maganda kasi nga today, chinek ko kahapon ang sabi ng ng weather forecast sa app. Sunny. Pagising ko kaninang umaga, Diyos ko po, ang lakas ng hangin tapos maulan-ulan na. Sabi ko wala talaga. Din to, paasa din tong weather forecast. So sana bukas kasi chinek ko, sabi naman mainit. Hopefully mainit talaga. So, update doon sa resignation ko na ibigay ko na sa manager ko. Nakakaiyak talaga yung
nag-usap kami ba na kami lang dalawa, sinirado namin yung pinto kasi sabi niya, isara mo yung pinto, Jenny, at mag-usap tayo ng masinsinan. So sabi niya, ano ba talaga ang reason bakit ka aalis? So bigyan mo ako ng main reason. Sabi ko, kasi sa pinagtatrabahuan ko ngayon is 30 minutes drive. So samantalang doon sa kabila, so gigising na ako ng 8 o'clock, maghilamos kasi dito naman kasi nasanay na akong maligo sa gabi, sa umaga. Hindi na sila naliligo dito kaya ganun na din ako. So mag-toothbrush ako, maghilamos sa umaga, minsan kakain ng breakfast, minsan din hindi. So didiretso na ako sa work kasi dito naman sa trabaho namin ang daming pagkain. So sabi ko, kasi dito is 30 minutes drive galing doon sa amin. So, kailangan kong gumising ng maaga. Kasi nga ang traffic, kasi motorway yung dinadaanan ko lagi. Samantalang doon nasa village lang. Malapit lang siya talaga sa amin. So, yun yung sabi ko sa kanya. So, ang sabi naman niya sa akin, think about it. So, kung doon ka, do you think na yung time mo is maging flexible gaya dito? Kasi halimbawa, pag malate ako, for example, yung work ko is 9 o'clock, tapos malate ako, makapasok ako ng 11 o'clock, pwede akong magstay until sa gabi para makover ko yung ilang oras na shift ko. So, nagagawa ko yan dito kasi pag magstay ako ng late, ang dami kong paperworks na ginagawa. So, doon, hindi ko talaga alam kung magagawa ko ba doon kasi iba yung management doon eh. So, yun yung sabi niya. At sabi niya, dito, alam mo na yung mga residente dito, kilala mo na sila, yung mga family, kilala mo na sila. So, yung mga katrabaho mo, ilang years ka na din nag-work dito. Kung may problema ka, mag-message ka sa akin, tatawagan mo ako, hindi ako makapasok. Okay lang sa akin. Doon kaya magagawa mo yan. Yun yung sabi niya sa akin. Yung pinaservice mo yung car mo, sabi mo hindi ka makapasok kasi wala kang sasakyan. So, inoffer ko yung sasakyan para sa iyo para makapag-trabaho ka. So, doon kaya magagawa mo. Yun yung sabi niya. Kasi recently, nag-increase yung salary namin. So, tinanong niya ako, ano bang makapag-stay sa iyo? So, sabi ko naman, dagdagan mo yung yung sahod ko. So, sabi niya, hindi siya makapag-decide kasi may head pa sa kanya. Siya yung general manager dito pero kailangan pa nang i-approve doon sa divisional. So, kailangan pang i-approve. So, ayun, nagantay ako ng ilang araw. So, dumating na yung time, kinausap niya ako ulit. So tinawag niya ako ulit doon sa office at nag-usap kami. So, sabi niya, Jenny, ang in-offer nila sa'yo is more than what you asked. So, sabi ko, ano yun? So, bayad yung mileage ko. So, every sahod, idagdag nila yun sa salary ko, which is, I think, 3 times sa inas ko sa kanila. Sabi ko, ang ganda! So, Diyos ko, tuwang-tuwa ako kasi nga, kinalculate ko yung, parang talaga, 3 times yung hiningi ko sa kanila. Dinagdagan, parang 3 times, triple pa yung binigay nila, kaya tuwang-tuwa ako. Naisip ko din naman yun, kapag lilipat ako, mag-start na naman ako sa pinaka-bottom ba, kilalanin yung mga residente, yung family, yung mga staff. Hindi ko din alam kung ano doon sa kabila. Yun yung worries ko din. Maganda kaya doon. Paano kaya yung sitwasyon? Ano kaya ang sitwasyon doon? Yun yung inisip ko din ba. So sabi ko, okay, I will stay. So ayun. Tuwang-tuwa. So, happy lahat. So, yun yung update. So, magstay ako dito sa, sa company na to. Kasi yung manager ko talaga is napakabait. Wala akong masabi kapag may mga emergency ka, kapag may problema ka, malapitan mo siya, yung door niya is open lagi. Magnaka lang ng door niya, papasukin ka agad. Minsan, pupunta yan siya dito kapag mag-message ako, do you have a few minutes? Can we talk? Pupunta yan siya dito, tapos mag-usap kayo ng parang heart to heart ba, parang mga magkapatid na din, kaya yun lang yung update natin for today. So bukas kapag makagala kami, mag-video din ako para may upload ako sa susunod na naman na linggo. So hanggang dito na lang ang aking video. Maraming salamat sa inyo. Bye bye!